Hello mga karelasyon. Sa lahat ng mga may karelasyon na mapalalaki or babae, panoorin nyo ito. Alam nyo, may mga relasyon na akala mo okay. Walang sigawan, walang iyakan, walang third party. Pero mas malala pa sa naghiwalay. Yung pakiramdam mo may kulang, pero hindi mo maipaliwanag kung ano. At kung nasa ganitong sitwasyon ka, kung nakaka-relate ka, manood ka. Number 1, eto yung magkasama nga kayo sa iisang bubong, pero hindi mo siya maramdaman. Ito yung araw-araw kayong magkasama, pero parang wala. Kasama mo siya sa salas, sa pagkain, sa lahat ng mga nangyayari sa loob ng tirahan niyo. Pero hindi mo ramdam ang presensya niya. Katabi mo siyang matulog, pero parang may invisible wall sa pagitan ninyo. Hindi naman siya galit. Hindi rin siya sweet. Kumbaga sa sasakyan, naka-neutral, tahimik, malamig, hindi umaandar. At doon nagsisimula ang katanungan sa isip mo. Ganito ba talaga kapag matagal na kayong nagsasama? Hindi. Hindi dapat ganyan. Hindi yan normal. Kung hindi mo maramdaman ang presence ng partner mo, hindi mo maramdaman na meron kang kasama kahit nandyan naman siya, may problema na. Number 2, ito yung hindi na kayo nagbabahagi ng mga nararamdaman. Dati kapag may problema ka, siya ang una mong kinakausap. Ngayon, mas nauuna pang buksan ang cellphone. Doon ka na nag-uubos ng iyong oras. Doon ka naglalahad ng iyong mga saloobin. Natututo ka ng manahimik. Hindi dahil okay ka, kundi dahil pagod ka ng mag-open up sa kanya. Dahil pakiramdam mo, hindi kanya naiintindihan. At tandaan ito, kapag tumigil ang pagbabahagi ng iyong pakiramdam, ng iyong emosyon, doon nagsisimula ang pananahimik na mas malala pa sa nagdiborsyo. Number 3, wala nang physical touch. Hindi lang ito tungkol sa S o bembang, kundi sa mga yakap, paghawak ng kamay, paglalambing, at simpleng pagiging malapit sa isa't isa. Kapag nawala na ang physical touch, ang katawan ay nagbibigay at naglalabas ng mga senyales. Sinasabi nito na meron na tayong distansya, wala nang connection. Hindi kayo busy, hindi kayo pagod, meron ng emotional withdrawal na nangyayari. At kadalasan, ang mga senyales na ito ay dahil wala na kayong emotional connection. Number 4, nag-uusap lang kayo tungkol sa bahay at mga anak. Ang usapan ninyo ay parang checklist lang. Alam mo ba yung may mahaba kang listahan at yun ang sinasabi mo sa partner mo? Ganon din sa relasyon. At ang laman ng mga yan ay yung mga bills, bayad sa kuryente, sa tubig, sa upa, kung ano ang ulam mamaya, kung may pasok ang mga bata o wala. Wala nang kumustahan. Yung dating kumusta ka? Okay ka lang ba? Masaya ka pa ba? Lahat ng mga yan ay naglaho na. Ang relasyon nyo ay gumagana, pero walang kalatoy-latoy, walang kabuhay-buhay. Ang lamig. Napakagaling nyong mag-manage ng responsibilidad, pero bagsak na bagsak sa emotional connection.
Number 5, walang away pero wala ring connection. Ito ang pinaka nakakalito at nakakalinlang na setup. Sasabihin ng marami, "Okey kami, hindi naman kami nag-aaway." Pero ang totoo, mas delikado ang walang away kaysa merong mga hindi pagkakaintindihan. Ang away may emosyon, may pakialam, nagpapalitan kayo ng mga nararamdaman, may diskusyon. Pero kapag wala na lahat-lahat ng mga 'yan, ibig sabihin wala ng paki, walang pakialaman. At kapag nangyari 'yan, doon na nagsisimula ang katapusan. Number 6, pakiramdam mo na nag-iisa ka kahit nandiyan siya sa tabi mo. Ito ang pinakamasakit at alam ko marami ang nakaka-relate diyan. Mas masakit pa kaysa pagiging single dahil may kasama ka pero wala kang kasalo, walang sumasalo, walang makausap, walang umiintindi. May katabi ka pero wala ka namang kakampi, walang yumayakap. At dito nagsisimula ang mga tanong, may mali ba sa akin? Ano ang pagkukulang ko? Wala, hindi ka kulang. May kulang lang talaga sa relasyon ninyo. Number 7, naiinis ka na sa lahat ng ginagawa niya. Marami ulit ang makaka-relate dito. Lahat-lahat, kahit maliliit na bagay, naiirita ka na. Naiirita ka kung paano siya magsalita, kung paano siya kumilos, kung paano siya umasta. Basta lahat sa kanya, naiinis ka na. Hindi dahil masama siyang tao, kundi dahil matagal nang may kinikimkim ka sa kanya. Ang inis ay hindi galit. Ito ay pain or sakit na hindi mo nailalabas o hindi mo naipapahayag sa kanya. At kapag hindi ito napag-usapan, nagiging emotional distance, emotional discomfort. At diyan nagmamanifest sa pagiging naiinis sa kanya. Ang ganitong sitwasyon ay hindi biglaan. Ito ay dahan-dahang paglayo na piniling ipagwalang bahala. Hindi ito tungkol sa pagiging mahina. Ito ay tungkol sa pagiging hindi na napapansin, hindi na nakikita. At kung nararanasan mo ito ngayon, may dalawang pagpipilian ka. Ayusin habang meron pang pag-asa o tanggapin na tapos na. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.